Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. So kahapon sa game ng New York Knicks at ng Dallas Mavericks sa New York ay present nga sa crowd si Spencer Dinwiddie dahil magkalapit lang nga ang Brooklyn sa Manhattan at ang Brooklyn nga to Penn Station ay 20 minutes lang nga yan sa subway mga kaibigan. Well, hindi nga sinayang ng Mavs owner Mark Cuban ang pagkakataon na ito dahil nahuli nga sila ng isang fan after the game na nag-uusap. During the game din mga kaibigan ay nakaupo si Dinwiddie sa may bench ng Dallas Mavericks. So aabangan pa nga natin ang mga susunod na updates dahil nauna ko na nga na-update sa inyo na interesado ang Mavs, Lakers, Sixers at Pelicans kay Spencer Dinwiddie. At nabanggit ko din nga sa inyo na so far ay naunguna dito ang Dallas Mavericks. So titingnan nga natin kung maka-counter pa ba ito ng mga rival teams. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? Ngayon ay tumungo naman tayo sa New York Knicks. Isa nga sila sa masasabi natin na panalo sa trade deadline ngayon. Nakuha nila si Bojan Bogdanovic at Alec Burks mula sa Pistons. Dalawang player na kayang gumawa ng 25 points at any given night kung mabibigyan sila ng pagkakataon. So bakit nga ba ito ang kinuha ng New York Knicks? Well, isa sa mga dahilan ay noong isang araw lamang ay na-expose nga sila kontra sa Los Angeles Lakers nang maputol ang kanilang siyam na magkakasunod na panalo. At paano nga ba ito ginawa ng Lakers? Simple lamang, dinouble team lang nga nila si Jalen Brunson at kapag hindi na nito hawak ang bola ay wala nang patutunguhan ang opensa ng Knicks. Well, obviously, ibang usapan nga kung andun si Julius Randle. Ganun pa man, ibang usapan na nga kapag playoffs. At the end of the day ay maliit si Bronson. Madali nga gawa ng depensa ang maliliit. Kaya naman wala pang ang ibang player bukod kay Curry at Isaiah Thomas na under 6'3" ang pinangunahan ng kanilang team sa championship. Habang si Julius Randle naman ay alam na nga ng lahat na patungo siya sa kaliwa at tiyak na hindi magiging madali sa kanya na salubungin sa pinta ang mga tulad nila Giannis, Lopez, Horford, Porzingis, Jarrett Allen, Evan Mobley at iba pa sa East Playoffs. Kaya naman kailangan nga ng Knicks ng other scoring options kung sakali man na matrap sila Bronson at Randle. Nag-average nga si Bogdanovic ng 20 points per game at proven shot creator at shot maker nga sila ni Alec Burks. Yung tipong kapag broken play na nga ay pwede mo din sa kanila ibigay ang bola at pwede pang may salba ang possession. At madalas ito mangyari sa playoffs dahil napaghahandaan na nga ang mga play. Kaya naman kung mapapansin nyo nga ay effective sa playoffs sa mga player na may magagaling na pull-up mid-range tulad nila Kawhi, Kyrie Irving, Jimmy Butler, KD at iba pa. Sa ngayon, ang expected na starting five ng New York Knicks ay sila Jalen Brunson, Bojan Bogdanovic, OG Anunoby, Julius Randle at Mitchell Robinson tuwing healthy silang lahat. Nasa bench din nila sila Josh Hart, Donte DiVincenzo, Alec Burks, Isaiah Hartenstein, Precious Achiuwa, Taj Gibson at Jericho Sims. Napakalalim nga yan mga kaibigan at napapalibutan nga sila ng mga player na napakasipag, mga two-way player at gutom na makuha ang kanilang unang championship. Nakuha nga nila si OG Anunoby, Precious Achiuwa, Alec Burks at Bojan Bogdanovic na walang binibitawan na first round picks at pwede pa nga nilang magamit yan sa potential Donovan Mitchell trade sa darating na offseason. Sa palagay nyo ba ay sapat na ang lineup na ito upang sabayan ang mga team sa tulad ng Milwaukee Bucks at Boston Celtics?